Bago tayo magsimula, gusto ko munang i-shoutout si Tropang Daisy at lalong-lalo na sa mga nagme-message sa akin dyan sa mga subscribers natin. Kung may mga problema kayo sa mga printers nyo, i-message nyo lang ako. Kung kaya natin ayusin yan, kagaya nga ni Madam Daisy, yung printer niya hindi nakaka-print at nagkataon na same kami ng printer at naayos ko yung printer niya. So, super thankful ko din dahil kahit papano na-appreciate niya yung pag-troubleshoot natin, nag-send siya kahit papano, no? Pero sobrang laki nung sinend niya, no? So, salamat sa'yo, Madam Daisy. At sa mga subscribers natin na nagko-comment dito, antayin nyo lang yung mga response ko dyan at gagawan ko ng video. Kahit na sobrang dali ng mga nare-request nyo, medyo antay-antay lang talaga kayo. Kagaya neto, mag-proceed na tayo sa ating content ngayong araw. May nag-comment sa atin dito, shoutout natin si Mary Rose. Sabi niya dito, "Sir, may video ba daw ako ng how to print?" Kung iisipin nyo mga tropa, no, sobrang dali lang ng how to print. Pero hindi naman lahat ng tao marunong kagad sa computer, marunong kagad mag-print. Nagsimula rin tayo na hindi natin alam i-print. So, nagkataon lang na marunong kayong mag-print dahil syempre medyo technical kayo sa computer. Pero yung mga kagaya ni Madam na talagang halos walang idea sa printing, may mga ganyan talaga. So, gagawan natin ng video kung paano ba mag-print. Eto, no, sana lahat matakel ko kasi medyo sobrang dami ring paraan para makapag-print sa printer natin. So, unang-una, ang printer na gagamitin natin ay Epson 5290 na which is etong printer na to, meron siyang capability na makapag-print gamit lamang ang cellphone at wala ka nang kailangan pang i-download. So, pangalawang method na gagawin natin, through computer. So, eto yung sasampulan muna natin. At eto na nga. So, dito sa screen natin, makikita nyo, meron tayong mga documents na nakalagay dito. Meron tayong PDF file, meron tayong image, at meron tayong mga documents file na Word or yung mga Microsoft Word. So, kapag may mga customer tayo, no, syempre, isisend nila sa atin yung mga files nila. So, swerte nyo kung yung sinesend sa inyo ni customer ay mga naka-Microsoft at medyo malas nyo naman kung medyo naka-picture-picture lang at kayo pa yung mag-e-edit. Pero, syempre, tuturuan ko kayo kung paano nga mag-print. So, unang-una, kung computer ang gamit nyo, so dito muna tayo sa computer mga tropa. Syempre, i-download nyo yung sinend sa inyo ni customer, kung sa email ba sinend, kung sa Facebook, kung sa Bluetooth. Syempre, kung sa Bluetooth, i-transfer mo sa computer mo or sa laptop mo. So, once na na-transfer na yung file sa computer mo, i-double click mo lang siya mga tropa para ma-open yung file ni customer. So, antayin nyo lang at make sure na meron kayong Microsoft Word na naka-install dyan sa inyong mga PC. Kung wala naman kayong mga Microsoft Word na naka-install sa inyong mga PC, ay i-message nyo na lang ako para kung gusto nyong mag-avail, di ba mga tropa? Pero kung meron naman kayong makukuhaan, edi goods. So, halimbawa, eto na yung documents ni customer na ipiprint natin. So, kung may mga lumalabas na ganito, ibig sabihin yan, enable editing, pwede nyo siyang ma-edit. So, kung mag-e-edit kayo ng mga files ni customer, magdagdag kayo or singilin nyo sila ng 5 piso or 10 piso conforme kung gaano kadami yung ipapa-edit nila sa inyo. So, kung medyo checking lang, so hayaan nyo na, wag nyo nang singilin. Kung medyo titignan nyo lang yung mga ganyan-ganyan, so halimbawa, boss, pa-check naman muna ako ng file. So ganyan, i-scroll up mo lang, scroll down mo lang, ganyan, 'di ba? Zoom in, zoom out mo lang. Pero kung may edit ka na kahit 3 letter, 4 na letter, siguro singilin mo ng 5 piso, no? Mag-additional kayo ng 5 piso or 10 kung medyo madami na yung i-edit ninyo. Huwag kayong masanay na hindi nyo sila sisingilin ng additional fee sa pag-i-edit. Lalong-lalo na kapag picture yung isinend sa inyo. So kapag mga documents lang ganito, so pipindutin nyo nga yung control plus P, diinan nyo muna yung control, tapos P as in program mga tropa, no? So lalabas na itong settings na to, printer. Dito sa printer part, hahanapin mo yung printer kung anong merong naka-install sa inyo. So kagaya nga ng sinabi ko, ang gagamitin natin na printer ay Epson 5290. So kung hindi kayo marunong mag-install ng drivers, kasi mga tropa, kapag bago pa yung inyong mga printer, kailangan i-install
i-install nyo yung drivers niyan. Ilalagay ko na lang sa description yung video kung paano mag-install ng drivers ng inyong mga printer. Conforme pa yan kung anong mga model, itatype nyo yan sa Google. So eto nga, gamit natin Epson 5290, iselect nyo lang dito. So kapag mga ganito lang yung ipiprint nyo, kapag mga text lang, wala na kayong babaguhin dyan. Pero kung may mga picture, i-check nyo kung may mga picture kagaya nyan, tatanungin nyo si customer kung colored or black and white yung kanilang ipiprint or yung ipapaprint. So kung colored yung ipapaprint nila, hindi nyo na babaguhin. So kinlik ko lang tong properties. Halimbawa, gusto nila ay black lang lahat ng mga logo or yung mga image doon, i-click nyo lang tong grayscale. Pero kung gusto nilang colored, i-click nyo yung colored. So dito na lang tayo muna sa grayscale. Click nyo lang yung okay. Kasi nga, halimbawa gusto ni customer, nagtitipid siya, gusto niya black and white lang. At ang singil ko sa mga ganyang black and white ay 10 piso kapag medyo madami yung image na iba black and white. So halimbawa dito sa pages, kung lahat ipapaprint, hindi nyo nababaguhin to. Pero kung selective lang yung ipapaprint nila, baguhin nyo tong page na to. Halimbawa, page 1 lang yung ipiprint, 1, -1. Ibig sabihin niyan, yung 1 lang yung ipapaprint niya, yung page 1 lang. Eto lang yung ipapaprint niya. So halimbawa, page 2 lang yung ipapaprint niya, baguhin mo to, 2, -2. Ganyan. Tapos, print na. Pero kung ang ipapaprint mo naman ay sasabihin yung range page 5 hanggang page 12. Ganyan yung gagawin mo. Babaguhin mo 5, tapos -12. Simula sa 5 hanggang 12 yan. Tapos, ipiprint niya na yon ng colored. So, mag-sample na tayo. Page 1 lang yung ipiprint natin. 1:1. Tapos, click ko lang tong print. Tapos, i-open ko lang yung camera natin dito sa printer. Click ko lang yung print and then mag-print na yan dun sa ating printer. Make sure na naka-open yung printer ninyo. Ayan, nakikita nyo. Gumagalaw na. So, eto na, na-print na natin. Kung nakikita nyo, mga tropa, no, naka-grayscale siya at hindi siya naka-color dahil binago natin yung settings niya. Kasi usually yung mga estudyante gusto nilang makatipid, kaya ganun yung ginagawa nila, gine-grayscale nila. At least nalaman nyo na kung paano mag-print ng black and white. So kung hindi nyo sanay yung shortcut key na Control P, pindutin nyo lang tong file, may lalabas dito na print, ganyan. Eto pa yung isa ha, yung pipindutin yung pinaka-print. So at least kahit papaano marunong na kayong mag-print. So i-explore nyo na lang, sa tingin ko kayang-kaya nyo na tong i-explore. Basta ang pinaka-importante ay ma-select nyo dito yung printer na gagamitin nyo dito. So dito marami pang mga settings dito. Halimbawa, A4 yung ipapaprint ni customer. Dapat naka-set up na mismo yung layout niya dito sa Word na naka-A4. Dito sa size, may kita nyo dito letter, di ba? So kung gusto ni customer na i-print yung kanyang documents sa A4 size, sabihin nyo sa kanya na baguhin muna yung kanyang file. Kasi kapag binago mo to mismo ng on the spot na ipapaprint sa'yo, mababago yung mga settings dyan. Sasampulan ko kayo, tandaan nyo yung mga itsura na itong mga to. Kung babaguhin ko siya ng A4, medyo nagulo yung settings niya, medyo umurong-urong. Kung napansin nyo, agaya na ito, nasa taas na. Medyo hindi ko kasi masyado napansin eh. Pero ganun ang mangyayari dyan, ma-adjust, magkakaroon ng adjustment yan. So halimbawa, gusto naman ni customer gagawin na long ipiprint, mababago ulit yan. Pili lang tayo dito ng long, 8.5 by 13. Ayun no, nakita nyo no, nagbago. So ayan yung sinasabi ko sa inyo. Tatanungin nyo siya kung short, letter, or long. Pero usually nakaset up na yan, yung inyong mga ipapaprint. Pero may mga customer kasi na magugulat ka, boss, sa long mo i-print. Pero ang sasabihin nyo doon, pakibago muna yung inyong mga files kasi mababago yung pagkakaayos niyan. Kagaya niya no, nagulo, 'di ba? Pwede naman kayo mag-print sa long bond paper kahit na yung pinaka-ipiprint nyo ay short. Pero ang gagawin nyo, isalpak nyo lang yung long na bond paper dun sa inyong mga printer. Tapos i-click nyo lang yung proceed. Kahit na hindi nyo nabaguhin yung pinaka-layout. So mag-move forward na tayo sa mga PDF file. Eto naman sa PDF file, hindi mo na to ma-edit pa. Do-double click mo lang yan. Wala ka nang ma-edit dito. Not unless kagaya kita na nakasubscribe sa Adobe Acrobat Pro. Pwede ko silang ma-edit. Kagaya nito, no, hindi ko na-edit kahit mag-backspace ako. Ayan, hindi ko sila na-edit. Pero kapag pinindot ko tong edit PDF, mabubura ko to.
Ayan, 'di ba? Nabura ko. Pero kailangan naka-subscribe kayo sa Adobe Acrobat Pro. Pero kung hindi naman, hindi nyo talaga siya ma-edit. Pero kung ipiprint nyo na, ganun lang din, Ctrl plus P, lalabas na to. Medyo iba yung itsura dito ng kanyang interface. So, hanapin nyo lang ulit yung printer na gagamitin ninyo, na which is eto nga yung sinabi ko na printer natin. And then, kagaya nung sa Microsoft Word, kung ano yung ipiprint mo, kung lahat, iselect mo yung all. Kung yung isang page lang, eto. Pero kung selective, eto rin yung gagawin mo. Halimbawa, page 2 hanggang 4. Ganyan. Dahil nga sample lang to, ang ipiprint lang natin yung current. So dito, kung gusto ni customer na black and white lang, i-print nyo lang, eto, i-check nyo lang to. So ayun lang, nakita nyo, nagbago na yung image, di ba? Pag colored, hindi nyo nababaguhin. Pag black and white, ganito, di ba? So dito, pwede mo siyang i-actual size, ganyan. Pero pwede mo rin siyang, eto, shrink oversize. Pero dito, magbase ka na lang sa actual size. Tapos makikita mo naman dito yung document file, 8.5 by 11. Make sure yung dito mo sa page setup naka-same dito sa document 8.5 by 11. Tapos print na natin yan. Black and white na lang natin siya ipiprint. Lalabas na yan dito sa ating printer. Antayin lang natin. So eto na, no, 'di ba? Nakita nyo, ganun lang kadali mag-print, mga tropa. So next natin, kapag image naman, halimbawa may customer kayo na ang daming sinend sa Messenger. Merong maraming paraan kung paano i-print yung mga image. Pero kung tinatamad kayo, ganito lang yung gawin nyo. I-right click nyo lang tong print dito. Tapos iselect nyo yung printer, select kayo ng paper size, pero syempre usually letter. Dito nga lang, hindi mo mababago or yung sukat. As in, sa isang buong papel na short, ipiprint niya yung buong picture na to. So halimbawa, gusto mo dalawa yung picture na yan sa isang bond paper, pipindutin mo lang tong dalawa na to. Tapos, dagdagan mo yung copy. Ayan, 'di ba? Naging dalawa na. Dalawang image sa isang bond paper. So, ganun lang. So, halimbawa, magpiprint ka naman ng wallet size. Ang ginagawa ko, ganito lang. Kumukuha ako ng siyam na photo. Nira-right click ko lang yan. Tapos, print. Tapos, dito, binabago ko lang siya sa A4 dahil yung photo paper ay A4 size. Tapos, select ko lang dito yung wallet size. So, makikita nyo, pare-parehas yung image ko kasi. Kaya, ganyan. So, syempre, kung iba-iba yung image nyo, iba-iba yung nakalagay dito na 9 pieces. So, ipiprint nyo lang yan. Wala na kayong babaguhin dito. Kung colored yung ipiprint nyo, iselect nyo lang yung colored. Tapos, syempre kung naka-pigment ink kayo, aralin nyo yung color correction. So, may mga videos din ako kung paano mag-color correction. Medyo i-outside topic na lang natin yun kasi baka humaba. Eto, main focus natin kung paano mag-print. Inuulit ko, yung color correction, aralin nyo na lang yon kung gumagamit kayo ng pigment ink. At meron pang isang klase kung paano i-print etong mga image na to. Mag-open ka lang ng Word file, click mo tong blank. So once na nandito ka na sa Word, i-set up mo to ng letter. Syempre, short mo lang siya ipiprint, pero nasa sayo kung saan mo siya ipiprint. Long, short, A4. Select mo lang yung layout, yung size, pili-pili ka lang dyan. So halimbawa, short bond paper nga yung gagamitin natin. Idadrag mo lang dyan yung mga photos. So halimbawa, eto, mag-drag lang tayo dito. Ilalagay ko lang siya dyan, tapos pagkakasyahin ko lang siya sa isang bond paper. So dito, pindutin nyo to behind the text para nagagalaw nyo siya, tapos i-resize nyo na lang. Nasa sa inyo na kung gaano kalaki yung magiging output. Nakadepende rin to kay customer kung gaano kalaki yung magiging size ng mga picture. Pero syempre, kagaya nga ng sinabi ko, magsingil kayo ng additional payment kung kayo yung mismong mag-i-edit ng mga pictures niya. So kagaya na ito, 'di ba? Ine-edit natin. So ayan. So mabilisan na lang para hindi na humaba dahil meron pa akong ituturo kung paano mag-print gamit ang cellphone. So ganyan. Nasa sa inyo na kayo na mag-ayos at print nyo lang. Control P, select nyo lang ulit yung printer na gagamitin ninyo, and then ayun na, print nyo na yan. O, di ba? Print na natin. So next naman natin, paano mag-print gamit ang cellphone. So syempre dito halimbawa wala kayong laptop, wala kayong computer, cellphone lang yung gamit nyo. Pero sana naman kahit papano meron kayong wifi. Sana meron kayong wifi kasi kung wala kayong wifi, medyo mahihirapan tayo sa tutorial na to. So mag-proceed muna tayo doon sa printer kasi kailangan natin siyang i-configure through wifi. Kailangan yung printer ninyo at yung cellphone ninyo, same sila ng wifi na pinagkokonekan. So etong printer na to, kailangan nakakonect lang siya sa
2.4 GHz. Sa pagkakaalam ko, hindi siya pwede sa 5 GHz. Ayun lang yung nakakokonekan niya. Pero ipapakita ko na lang sa inyo. Pero bago ang lahat, eto na nga pala yung output natin. Yung nasa screen na yan. Ang gamit natin, Epson 5290, naka-dye ink lang siya. So nandito na tayo sa pinaka-printer natin, Epson 5290. Pagka nandito na, setup na natin, punta lang kayo ng settings dyan. Ginagamit ko lang yung forward button, so alam nyo naman na yan. And then click nyo lang yung OK pagka nasa settings na kayo. Hanapin nyo yung network settings para makakonect tayo sa Wi-Fi natin. Click nyo lang yung OK, tapos Wi-Fi setup. Dalawa yung naka-setup dito, no? Merong Wi-Fi direct at merong Wi-Fi mismo. Etong Wi-Fi direct, etong printer natin, magbo-broadcast siya ng Wi-Fi signal para makakonect yung cellphone mo mismo dito sa binobroadcast niya na Wi-Fi. Pero hindi yan yung gagamitin natin, ibang tutorial na lang yon. Ang ituturo ko sa inyo, yung same connection ng Wi-Fi. Kumbaga, etong printer natin, i-connect natin siya kung saan yung cellphone natin ay nakakonect sa iisang Wi-Fi signal. So, click nyo lang tong OK. Ganyan yung lalabas dyan, no? Proceed nyo lang siya. And then dito, Wi-Fi Setup Wizard. Click nyo lang ulit yung OK. Isa-search nyo na yung Wi-Fi signal sa inyong mga bahay. So once na makita nyo na yung mismong Wi-Fi ninyo or kung naikikonnect kayo sa kapitbahay ninyo, ayan, makakapag-print din sila. 'Di ba? Pagka nasa iisang Wi-Fi. So dahil ito yung Wi-Fi namin, i-click ko lang to. Ito kasi nakakonect na yung printer na to sa SSID na yan or yung sa binobroadcast na Wi-Fi na itong aking internet provider. So hindi ko na sa inyo may papakita, pero i-click na lang din natin yung OK. Mag-i-input password lang naman yan eh. Ayan o, ganyan. Input password lang yan. Once na ma-input nyo na yung password, maglo-loading yan. Magi-initialize siya. Medyo matagal-tagal yung setup, pero antayin nyo lang yon. Once na okay na yon, pwede na tayong mag-print at mag-proceed na tayo. Balik na tayo doon sa isang video. So mag-proceed na nga tayo dito sa cellphone printing natin. So i-record ko na lang yung pangyayari dito sa cellphone ko. Screen record ko lang to. So para makapag-print kayo gamit cellphone, inuulit ko, kailangan same Wi-Fi connection yung inyong ginagamit. Kumbaga yung printer ninyo nakakonect sa Wi-Fi, kung saan yung cellphone nyo na gagamitin pang print ay dun din nakakonect. Pero nga pala dito sa cellphone printing, hindi nyo na mai-edit yung mga files dito, as in talagang rekta-rekta print na. So mag-sample muna tayo. Eto, merong pinasa sa akin si customer ko via Bluetooth at eto ay naka-PDF file. Para mai-print ko to dito, halimbawa wala akong laptop, wala akong computer. So para makapag-print na tayo, hold mo lang yung file na yan, tapos lalabas to, click mo yung share. Meron kayong makikita dyan na default printing. So, shout out kay Madam Daisy, mga tropa, no? Ito, katuturo ko lang sa kanya nito. Click nyo tong default printing, mga tropa, lalabas to. Once na lumabas yung default printing, eto na yon. So, makikita nyo dito, 2 page yung nakalagay. Pero ang ipiprint natin ay isa lang. So, dito sa printer muna tayo, click nyo yan. Dito, madedetect ng cellphone ninyo yung inyong printer kung saan kayo parehas na nakakonect. And then, i-back nyo lang yon, lalabas na to. Tapos dito sa orientation, wala na kayong babaguhin dito, as in kung ano yung lumabas dyan, kung naka-portrait, makikita nyo naman sa preview kung maayos yung pagkaka-print, nakalagay dyan preview. So eto, portrait lang natin. So kagaya ng itinuro ko, select lang ulit kayo ng page na ipiprint. So kagaya nito, no, 2 yung nakalagay eh, pero ang ipiprint lang natin page 1 lang, custom page 1 to 1. Tapos okay na yan, search nyo lang ganyan. So, ibig sabihin yung isang page ay hindi na ipiprint yon, yung page 1 lang. So, dito sa paper size, kailangan letter nyo lang siya ipiprint. Kasi kung ano yung settings nyo dun sa printer, kailangan ganun din yung settings ninyo dito sa paper size. Kasi ganito yung setup netong Epson 5290. Kailangan same talaga sila ng papel. Tapos, print na natin siya. At nasa sa inyo kung babaguhin nyo siya kung black and white or kung colored. So halimbawa black and white lang, click nyo lang to, tapos print nyo na siya. And then magpiprint na siya, antayin na lang natin dun sa kabila nating camera. So yung sinasabi ko sa inyo na settings, kapag ang gamit nyo lang ay cellphone, punta lang ulit kayo ng settings, printer setup, paper source settings. So halimbawa ang size na ipiprint nyo ay 4R lang. Select nyo lang yan.
hanapin nyo lang dito yung 4R. So yung 4R ay ang sukat nun 4x6 sa pagkakaalam ko. Ayan, 4x6. Click nyo lang tong okay. Tapos once na naklik nyo na yung okay, i-back nyo na, or halimbawa naman A4 ang gagamitin nyo, hanapin nyo yung A4. Ayan, nasa taas. Kung wala yung desire nyo na size, magpunta lang kayo dito sa costume. Kayo na yung mismong mag-set up ng sukat na ipiprint ninyo, or yung media or yung papel na pagpiprintan nyo. So ayun lang. So wala akong ibang pinipindot kundi etong cellphone lang natin. So ayan na, lumalabas na siya. So eto na, na-print na natin yung isang page, 'di ba? So mag-sample pa tayo ng isa pa. So halimbawa ito yung piprint natin, photo. Tapos ang gagamitin natin na papel ay yung 4R. Share nyo lang to ulit. Tapos hanapin nyo ulit yung default printing. Pero hindi ko na babaguhin yung papel ko dun ha. Kayo na lang yung magbago kasi baka masayang pa yung photo paper ko eh. Baguhin nyo lang to ng 4R. Ito, yung paper size na babago yan. Tapos colored. So kung makikita nyo sa preview, ganyan yung mangyayari. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi kayo makakapag edit ng size kapag nagpe-print kayo sa inyong mga cellphone. Ayun lang yung kinapangitan niya. So antayin lang natin na lumabas dito sa ating printer. Medyo may katagalan lumabas yung printout natin kasi syempre yung cellphone ninyo at yung printer nagko-communicate pa yan. Kumbaga yung data from cellphone nyo, isinesend pa yan wirelessly papunta dito sa printer nyo. Kaya mapapansin nyo medyo may konting delay. Hindi kagaya ng yung printer ninyo ay nakakonect sa inyong mga computers. Mabilis lang talagang mag-print yon. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, no? Kailangan same yung paper size nung settings nyo dito sa Epson 5290 na naka 4R. Dahil hindi siya naka 4R, for the sake of the content, ipiprint na lang natin siya, next na lang natin siya. Pero kung magpiprint kayo ng 4R, kailangan baguhin nyo yung settings dito sa Epson printer nyo. At eto na nga, lumabas na nga yung pinrint natin. Kung mapapansin nyo, no, hindi na natin na-adjust yung kanyang resolution or yung parang pinakalapad niya. Hindi kagaya kapag nagpiprint talaga kayo gamit yung inyong mga laptop or computer. May mga ilang sample na ako dito, ganyan, na nagprint ako kanina gamit yung cellphone ko, 'di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi nyo na talaga siya may stretch or hindi kayo makakapag borderless printing gamit lang ang cellphone. So technically, makakapag-print kayo at least gamit ang inyong mga cellphone pero hindi kayo makakapag-edit. Yung iba may mga dina-download pa na mga Epson application pero hindi ko pa natatry yon. Siguro mga next videos na natin. Pero at least nakita nyo na makakapag-print kayo gamit yung inyong mga cellphone lang na wala kayong kahit ano na dina-download. Basta nakakonect kayo sa wifi. So siguro dito na natin tatapusin yung video natin na to at sana naman natuto kayo kung paano mag-print gamit ang cellphone at laptop. Kung kulang pa rin yung details na to, comment lang kayo dyan sa comment section natin or i-message nyo ako sa page natin para mas matuto pa kayo kung ano yung mga medyo kailangan nyo pa. Pero medyo mag-antay-antay lang kayo ng reply ko kasi minsan syempre ang dami ko nang ginagawa, nanonood akong Netflix, kung ano-ano, diba? Pero sa nag-request ng video na to, no, kay Mary Rose, shoutout sa'yo at shoutout sa mga subscribers natin na nagme-message na lagi kong kakwentuhan, kay Seb Salazar, kay Mark Laksamana, kay Tropang Bentek at kay Tropang Daisy na nagpa-support sa akin kanina sa kanyang technical problem sa printer niya. Maraming salamat din sa binigay mo na tip. Talagang ayun, no. Sabi ko nga sa inyo mga tropa, hindi naman ako tumatanggap ng malalaking halaga. Yung bukal lang sa kalooban nyo, no, wala naman ano sa akin yan eh, no. So shoutout nga pala dun sa nag-send din sa akin previously nung parang sabi niya mentoran ko daw siya, no. Ayun, nag-send siya sa akin ng 2,000 pero bihira na siyang mag-message sa akin ngayon eh. Siguro na pag stand out na siya, no, kayang-kaya niya na. So napakadali lang naman din dito sa printing natin, konting tulungan lang din tayo. So ayun lang, like, share, and subscribe. At inuulit ko sa mga gustong mag-printing business, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Time Records. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.